Diretsuhin mo na ako. Ako na naman ba pinagsususpecha mo? Na ako ang nagdala ng babaril kay Amira? Ako rin, Dad. Gusto kong malaman ng totoo. Wala sa tamang katinuan ang kapatid mo. Pinasundan ko lang siya. Wala sa usapan na patayin siya. Si Aling Virna. Bakit ka naman iti-text si Virna? May gusto daw siyang sabihin kay Amira tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. Yung araw namatay ang tatay mo, bago magkasunog, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. Ito ba siya? Oo, siya to. Siya nga. Maria Makiling, tulungan mo ko. Sorry, Amira, na hindi ako nagsalita sa iyo noon. Ayoko lang madamay sa gulo. Takot ako na baka kung magsalita ako, baka anong mangyari sa akin. Balita ko noon, marami kang kaaway na mayayaman. Baka kung isa yung babae niyan na mga galit sa'yo. Matakot, Aling Virna. Matakot. Gusto lang dapat matakot. Lalo na ngayon, alam ko na sa panig natin ang katotohanan. Matakot, ha? Hindi naman na ako nagulat eh. Alam ko may kinalaman talaga yung Crazy Five na yan sa pagkamatay ni tatay. Pero ngayon, alam ko na kung sino mismo. Ano sa tingin mo? Sabihin ba natin kila Lola Ising na nandun si Maxine noong araw ng sunog? Huwag na muna siguro. Ayokong dumagdag pa sa pag-aalala nila. Ano bang naririnig ko tungkol kay Maxine? Rose, nakausap namin si Aling Virna. Noong araw ng sunog, nakita daw niya si Maxine paalis ng bahay niyo. Baka pwede nating buksan ulit yung pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Mang Crisanto. At talaga, nasa na ebidensya? Ayun nga, yung eyewitness, si Aling Virna. Di ba sapat na ebidensya yon? Tsaka naalala niyo dati, nakakuha ako ng pin and excelsium. Yun, mga ebidensya yun, di ba? Alex, hindi sapat na ebidensya yun. Hearsay lang yung statement ni Aling Virna kung wala siyang pruweba na iba-back up yung sinabi niya. Kahit dalhin niyo pa yan sa ibang korte, kakailanganin pa rin talaga natin ng matibay na ebidensya. Seryoso ka ba, ate? Namatay si tatay, ah. Minsan naman, baka pwedeng pakinggan mo din yung puso mo. Pagkatapos nung nangyari sa atin lahat, kailangan pa ba natin ng ebidensya para mapanugatan nila yung ginawa nila sa pamilya natin? Oo. Kasi kung kikilos ka lang ng bara-bara, ano sa tingin mo papapala mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Sino ba kausap ko? Yung Rose na PBI agent o yung anak ni Doc Franco? Oh, sige ha. Ulitin ko ha! Si tatay yung namatay! Oo, sige. Ito, i-real talk kita. Kung gusto mo talagang mahula yung pumatay dyan kay tatay, kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya. Hindi yung naghahanap ka ng kung sino masisisi. Hindi ako naghahanap ng masisisi. Ang hinahanap ko, hustisya. Ba, tama na nga yan. Huwag mo walang maayos kung tayo mismo tatlo magtatalo-talo. Huwag ka mag-alala, ate. Maghahanap ako ng ebidensya para tahimik ka na.
papatunayan ko sa'yo at sa batas na si Maxine ang pumatay kay tatay. Paano mo naman gagawin yun? Ewan ko, kakausapin ko sa Aling Virna. Tatanong ako kung pwede siyang magsabit ng police statement sa police station. Sama kita, Amira. At bakit mo naman kailangan siyang samahan? Alex, napapansin ko lagi kayong magkasama niya ni Amira. Ano ka, anino niya? Ha? Oras-oras magkasama kayo? Mas may oras ka pa dyan kaysa sa pag-ayos ng kasal natin? Bakit? Hindi ko naman pinapabayaan yung kasal natin, Alam mo, kayo na nga lang mag-usap. Ayan. Rose, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko lang naman yung nakikita ko eh. Napapadalas yung pagdikit-dikit mo kay Amira. Pinagsasalosan mo ba si Amira? Yung sarili mong kapatid? Ito na nga, Rose, magpapakasal na tayo. Hindi ko naman kasi maintindihan eh. Bakit mo ba siya tinutulungan? Halata namang walang pupuntahan niyang investigasyon na ginagawa niyo. Mukhang may natanggap kang magandang balita, Umayag sa Aling Virna na magbigay ng statement sa police. Ang ipagkita sa akin bukas. Pupunta ka, mag-isa? Wala kang bodyguard, Sasamahan mo na ako ni Alex. Pansamantala lang habang nagpapagaling si Tenpo. Patayin mo nga ako, Alex. Gusto mo lang ba talagang tumulong na makakuha siya ng ebidensya? O nagdadalawang isip ka ng pakasalan ako? Bihira ka naman, Rose. Saan ba nanggagaling yan? Tsaka bakit inaaway mo ako? Ano ba akala mo sa akin? Pabago-bago na lang yung isip ko? Hindi ako tumutupad sa pangako ko sa'yo? Bakit? Sisisi mo ba ako? Sisisi mo ba ako nagdududa ako? Tignan mo nga nausod na naman yung pag-ayos natin sa kasal natin. Paano ba naman kasi kung ano-ano yung inuuna mo? Okay. Sige. Ano bang gusto mong gawin natin? Mamamanhi ka na kami. O sige, kailan mo gustong gawin natin yon? Total, yun naman yung importante sa'yo, di ba? Alex, gusto ko lang naman umusad yung kasal. Yun din naman yung gusto ko, Rose, Pero ano ba nangyayari sa'yo? Parang di mo na binibigyan ng importansya makamit yung hustisya para kay Mang Crisanto. Tandaan mo, siya nagpalaki sa'yo. Ayos Pagkatapos maghapunan, tambay dito Oh. Ano to, tay? Ilang araw akong nag-sideline para lang mabili yan. Ba? Oh. Suot mo sa kasal niyo ni Rose,
naging biglang ganyan yung mukha mo? Para kang bibitayin na. Oo, pipikutin. Kumatay. Bukal sa loob kong pakasalan si Rose. Talaga ba? Tay, pasali naman sa usapan na yan, oh. Pari nga. Miral na naman talaga yung pagka-Mariotes mo eh, no? Anong Mariotes? Lalaking Marites. Hilig mo kasi sa chismis. Di ako mahilig sa chismis, ah. Doon tayo sa totoo. So ano, kuya? Tuloy ba yung kasal niyo ni Ate Rose? Ano yan? Saan naman galing yan, Poy? Minsan kasi napapaisip ako kung di ka lang makaatal sa pangako mo kay Ate Rose. Kaya mo siya papakasalan. Bumalik si Ate Amira, di ba? Nadamay pa si Amira ngayon. First love mo si Ate Amira, di ba? Ang sabi nga nila, first love never dies. Kaya kuya, mahal mo pa si Ate Amira, no? Poy, tumigil ka na. Di wag. Simula nang bumalik si Amira, pinipilit ko itanggi sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Anim na taon siya nawala. Pero, totoo niyan, hindi siya nawala sa puso ko. Pero, kung ano nararamdaman ko, siguro dapat kalimutan ko na lang yun eh. Diba? Kasi nangako ako kay Rose, siya na dapat yung present ko. Siya na dapat yung future ko. Pangako. Nak, eto ha. Alam mo na napamahal na sa pamilya natin si Rose. Pero sa akin lang, hindi sapat na dahilan yun eh. Para magpakasal ka. Dapat kung magpapakasal ka, dun sa taong pinakamamahal mo. Gulo pala ng ganyang buhay. Ba yan? Lex, salamat ulit sa pag-volunteer mo sa pagsama sa akin. Masyado na kitang na-istorbo. Wala yun. Wala pa naman ako interview dun sa mga pinag-apply akong trabaho. Kaya marami pa akong libreng oras. Tawagan ko lang sa Aling Virna. Sabihin ko, on the way na tayo sa presinto. Hello, Aling Virna? Anak niya po to. Patay na po si nanay. Kanina pa po madaling araw. Nilinis mo na ba yung dapat mong linisin? Wala na. Nilipit ko na yung aling beer. Pwede na po kayong magbila. Good. Pasalamat ka. Tumatanggap na ako ng ibang bayad. Kundi simip ng bank account mo. Bakit? 250,000? Sana yung 500,000 na pinag-usapan natin? What? Hindi mamaya ka. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area.
Hayop kang babae ka. Pagsisisihan mo to. Uy! Salamat ka. Binigay ko sa iyo yung kinabo. Sabi ko, magpasalamat ka. I'm done with you. Done with yung mukha mo. Pwede ba ganito na lang yung full payment? Gago. May cash kaya yung usapan. Bibilangan mo na naman ako. Si Amira. Akala niya, porket marami na siyang pera, mapapabagsak niya na ako. Well, I'm not going to let that happen. Lalo na, nandito ka na. Ito na mukha na. Bagay sa'yo. A whole new world, ha? Ate Pani, hindi kita pinapunta dito para makipag-small. Akala ko nga, dinelete mo yung number ko sa telepono. Siguro, miss mo na ako. Honestly, Neil, hindi ko rin akalain na kakailanganin pala kita one day. Kailangan mo ko. May ipapagawa ko sa'yo. Gaya ng dati. Ni-insulto mo nga lang ako dati. Graduate na ako dyan. I don't accept small rackets. I don't need your money, Portia. Marami na ako niyan eh. Goodbye. Please, Neil. Wala na ako ibang malalapitan. My dad fired me. Tapos si Amira, that witch. Kailangan ko makaganti sa kanya. I need your help. I need you. Please, tulungan mo ako. Sige. Madali naman akong kausap. Bastos!
Dapat nga, ibalik na natin yan kay Ma'am Portia. Pag binalik natin yung kay Ma'am Portia, bakit tuloy tayong kaaway nun? Hinakaan na ako ng konsensya ko eh. Tay, pag-usapan natin. Sandali lang. Paano yan? Sinong bodyguard mo? Kaka-apply lang ho. Kapag nakita niyo kung sino siya, sigurado akong mapapanatag ang loob niyo. Ano na palang gagawin natin dun sa sinabi ni Aling Vir na tol kay Maxine? Alam mo, napapaisip nga ako eh. Ang tama pa ba itong ginagawa kong paghihigante?